Sabay-sabay po nating babasahin ang salita ng Diyos na pinagkatiwala po, pinagkaloob po sa atin ngayon sa Matthew chapter 4, verse 23 to 24, ang salita ng Diyos, ASD. Bibilang po ako ng 1, 2, 3, tayo po'y sabay-sabay na magbabasa. 1, 2, 3. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea habang nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang matandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at kapansanan ng mga tao. Naging tanyag siya sa buong lalawigan ng Syria at dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nagdurusa dahil sa matinding karamdaman, ang mga sinasapian ng demonyo, ang may mga epilepsya at mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita na binigay po sa atin. Tayo po'y uupo na at magre-ready ng pakinggan ang salita na ibinigay sa atin ngayon. Pagsasalu-saluhan po natin. Amen. Sa verses pa lang po na ibinigay sa atin, makita na natin na yung pagpapagaling, yun yung yun yung pinaka topic. Marami tayong mababasa dito sa Biblia na maraming ginawa ang Diyos, maraming pinagaling siya sa kapanahonan niya doon sa New Testament ng ating Panginoong Hesus. At tunay po na sa mga pagpapagaling niya, maraming naisulat, marami sa 4 na book, sa dami ng pinagaling niya, at hindi natin mabibilang yan sa dami. At sa salita niya pa lang kasi tao, gumagaling na. At tayo binigyan ng Diyos ng aralin ngayon ng pagbubulay. Dito tayo binigyan niya sa Book of Matthew. Bagamat marami tayong reference na makikita na sa Mark, sa 4 Gospel, sa Luke, saka sa John. Tayo po magpo-focus dito sa pag-aaral dito sa Book of Matthew. At kung nais pa po nating mas palawakin kung ano po yung pinagaling ng Diyos sa pinagaling ng Diyos na kapanahunan niya, ay pwede natin basahin yung Luke, Mark, at John. Ngunit dito po tayo ngayon sa Matthew. Dito po ang lahat po ng may sakit ang lahat po ng sakit ay kayang paggalingin ng Diyos. Hallelujah. Ito po, amen po ba lahat? Amen. Tayo po naman palataya naman lahat ng sakit ay kayang paggaling ng Diyos. Paano po naman ang mga lingkod ng Diyos? Kaya rin po ba magpagaling ng may sakit? Yan po yung tanong eh. Kung ang Diyos, ang lingkod po ba kaya? Amen. Kasi binigyan tayo ng karapatan. Ngunit sa pangalan ng Panginoong Hesus, makapagpapagaling tayo. Kasi alam naman tayo, wala tayong kapangyarihan. Ang Diyos ang may kapangyarihan. Ngunit tayo, pinagkatiwalaan ng Diyos para magpagaling. Maging ang disciple niya dati, nakapagpapagaling eh. Ngunit, hindi sa kanilang kagalingan, kung anumang karunungan meron sila, kundi sa Espiritu na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kaya sila nakapagpapagaling. Amen. Diyan sa Matthew, na ulitin ko lang po, basahin ko na rin po para ito po yung pinaka-members natin. Ulitin ko lang po. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea habang nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at kapansanan ng mga tao. Naging tanyag siya sa buong lalawigan ng Syria at dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nagdurusa dahil sa matinding karamdaman, ang mga sinasapian ng demonyo, ang mga may epilepsya at may mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. Amen. Sinasabi niya, pinagaling silang lahat. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos, kung ano man ang ating karamdaman, kung ano man ang meron tayong nararamdaman, katulad na maraming dumaan ng sakit, katulad ni Pastor Kim, dumaan ng kung ano man sakit yun. Sa English daw, chicken pox daw yun, sabi ganun. Pero nandun ang Diyos, at tunay po na kapag dumaraan tayo ng ganyang mga sakit, minsan hindi natin alam kung anong gagawin ito, kung paano bang gagaling, kung anong gamot ang ating iniisip. Ngunit sinasabi diyan na sa pag-aaral po natin, ang Panginoong Hesus at ang
sa pangalan niya po ay gagaling ang sakit na ito. Sa pagtuturo po at pagpapagaling, paano po ba nagagawa ito ng Panginoong Hesus? Saan magtataka tayo? Paano kaya nagagawa ng Panginoong Hesus magpagaling, no? Bagamat ang Diyos lang nakakaalam noon, ang ating Diyos na masalat, paano gagaling siya kasi may kapangyarihan siya. Hindi natin kayang arukin ng karunungan yun. Kahit anumang talino natin, basahin pa natin ng buong Biblia. Yung pagpapagaling na yan, hindi natin kayang ano yan eh. Kasi ano yan, spiritual na karunungan yan. Makita natin gumagaling. Kung minsan sa siyensya, pag titingnan natin, hindi nga kaya paliwanag ng siyensya yung pagpapagaling eh. Pagka ang Diyos ang espiritu ng Diyos ang kumilos para pagalingin ng isang tao. At kapag tayo po ba ay nagtuturo niya ng lahat ng mga salita at nagpapagaling, sasabihin ba natin na minsan na joke lang, ganyan? Kaya ba nating sabihin yun? Minsan sa pagpapagaling, masasabi ba natin na prank lang ito? Kasi kung tayo gagamitin ng Diyos at pagpapagaling ng isang tao, pag hindi gumaling, sasabihin ba natin joke lang? Kasi dumarating, sasabihin prank lang. Kasi marami tayong napapanood sa social media. Magbibiro sila, ganyan. Pag nasukol sila, sabihin joke lang. Ngunit sa pagpapagaling, hindi ganun yung tinuturo sa atin ng Diyos. Kasi sa ating Diyos, nung nagpapagaling siya, hindi siya kahit kailan, hindi siya nagsalita ng joke, hindi siya nagbiro. Seryoso po siya sa kanyang pagpapagaling. Yun po yung inaano sa puso natin na bilang lingkod ng Diyos, kailangan maging seryoso po tayo sa ating mga binibitawang salita, lalo na nandito tayo sa pulpito, pagka minsan magano tayo na joke lang, minsan nahaluan yung mga salita na dapat ibigay natin kasi tumatanim sa ating puso yan. Minsan, yun ang tumatanim sa atin. Joke. Ngunit ito ngayon, ang sinasabi, paano ba nakapagpapagaling ng Panginoong Sus? Sabing ganun. Nakapagpapagaling po sa Matthew, basahin muna po natin yung title, baka malagpasan po natin para yan po yung title. So excited. Amen. Tutuloy-tuloy na po kasi tayo sa pag-aaral. Ayan po tayo. Iba't ibang uri ng sakit na pinagaling ng Panginoong Hesus. Yan na po yung sinasabi kanina. Maraming pinagaling. Ngunit dito mo tayo sa Book of Matthew magbubulay-bulay. Maraming pinagaling mula nung nagminister ang Panginoong Hesus. Hindi na mabilang eh. Yung iba, hindi natin yung iba hindi na naisulat dito. Ngunit sa dami niya. Sa dami ng pinagaling ng Panginoong Hesus. Sa salita niya pa lang kasi gumagaling na ang tao eh. Sabi po sa book. Amen. Sabi po sa Book of Matthew, chapter 7, verse 29, ASD. Hirap palang pihitin to, no? Yun. Sa Matthew chapter 7 verse 29. Yan po yung pisa. Paano ba nakapagpapagaling ang Panginoong Hesus samantalang ang Diyos na nakakaalam nito? Sabi ganoon. Sa Matthew chapter 7 verse 29, sapagkat nagtuturo siya na may autoridad at hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Amen. Siya po yung nagtuturo ng may autoridad, yung meron siyang authority talaga siyang na siya anak ng Diyos, siya Diyos na nakapagpapagaling siya. Yun yung kaya pa nakakapagpagaling ang Panginoong Hesus. Bilang kung i-relate po natin sa atin, paano ba tayo makapagpapagaling? Ang sasabihin natin, Diyos kasi siya Panginoong Hesus kaya siya Ngunit makita natin yung mga 12 disciple nakapagpapagaling din Ngunit tayo, makapagpapagaling din ba tayo? Makapagpapagaling tayo. Kung nandun yung autoridad na bilang anak tayo ng Diyos, bilang lingkod tayo ng Diyos, makapagpapagaling tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, makapagpapagaling po tayo. Yun po yung ibinibuild po sa puso natin na pag may na-encounter tayo may sakit, nangungusap ang banal na espiritu sa atin na pagalingin natin, panalangin natin, pagalingin din. Hindi na tayo magda-doubt na
tumawag kayo ng ambulansya, tumawag ka lang. Ang dami pong tatawagin kung ano-ano pa. Ngunit kapag nangusap ang banal na Espiritu sa atin, mangyayari yung gagaling. Yun nga, lagi nating ini-insist dito, laging sa faith, sa panampalataya natin sa Panginoong Hesus, talagang gagaling siya. At nandun yung autoridad. Dahil sinabi na po yan at sinulat na po yan upang tumimo sa puso natin. Sa Biblia, marami po tayong mababasa patungkol sa ginawa ng Panginoong Hesus sa pagpapagaling, tulad po ng mga may lagnat na gumaling, tulad ng bulag na nakakita, may mga sinasapian ng masamang espiritu na pinalayas ng Panginoong Hesus sa katawan ng sinasapian, paralitiko na nakalakad, nakabangon, kamay na paralisado na gumaling, pinagaling at nakapagsalita, patay na binuhay ng Panginoong Hesus at napakarami pa na ginawa ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Doon tayo sa supporting verse na ibinigay sa atin sa lagnat na gumaling. Diyan sa Matthew. Puro Matthew po tayo ngayon. Diyan sa Matthew chapter 8, verse 14 hanggang 15, sa ASD, sabi diyan, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating doon, nakita niya ang biyanang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Hinawakan siya ni Jesus sa kamay at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Amen. Nilalagnat lang yan, ngunit dahil sa nandun yung Panginoong Jesus at hinawakan niya lang, gumaling na. Lagnat lang yan, pero alam naman natin, nagsisimula sa lagnat, kung hindi ito gagaling, pwede itong lumala. Amen. Ay yung kapanahonan po na yan, lagnat, hindi naman makakapunta, wala namang ospital kagad noon na katulad dito, dami ospital Kung may insurance ka rito, sakyan ka, taxi lang, makapunta ka agad. Diyan sa panakapanahon nila, walang ospital na na mapupuntahan ka At karamihan diyan mga bahay-bahay lang. Kaya yung pagpapagaling niyan, diyan hinahawakan lang, hindi na kailangan doktor na, hinahawakan lang pag gumagaling na, lagnat lang. Minsan nangyayari din talaga sa atin yun Meron siyang hindi natin maipawaliwanag yun. Alam mo, anak natin, kapatid natin, kung ano man, mahal natin sa buhay. Kapag nilalagnat, hawakan natin, ayapusin natin yung ganon, papanalangin natin. Talagang nare-relieve yung niya na parang miracle, ganon, hindi natin alam. Ngunit alam natin na ang Diyos ang nagpapagaling. Huwag tayo magiging magbubus na, ay gumaling yun dahil sa akin Huwag ganon, kasi walang gano'n, wala tayong kapangyarihang na magpagaling, kundi ang Diyos lang. Tayo ginagamit lang ng Diyos. Amen. Amen. Doon po tayo sa bulag na nakakita. Amen. Marami po yung mga ganina. Isa-isayo po natin. Sa Matthew chapter 9, verse 28 to 29, sabi niyan, pagdating ni Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong niya sila, naniniwala ba kayo na kaya kayong pagalingin? Sumagot sila, opo, Panginoon. At hinipo niya ang mga mata nila at sinabi, mangyayari ang inyong pananampalataya. Amen. Ayan ang hirap, yung ganyan yung mga ganyang mga bulag. Lalo na't pinanganak na bulag. Kuma, inborn yan Paano kayong pagagalingin, Kahit kuskusin pa yung mukha niya kung walang bali-baliktarin mo pa yung mata niyan, hindi gagaling yan Samantalang dito, hinipo lang ng Panginoong Hesus, gumaling na. Pwede bang mangyari sa atin yung ganun, na hipoy natin yung kamay, pananalangin natin sa pangalan ng Panginoon. At siyempre sa faith natin, gagaling din kasi sinabi po ng Diyos yun At ang mahirap niyan, pag nananalangin tayo ganyan, lalong nabulag, di ba? Mahirap yung paano yung faith natin? Paano natin pagagalitan tayo, sabihin, hinawakan mo lang yan, lalo namaga yung mata niyan di ba? Nanalangin ka pa, di ba? Pero mga ganong mga wag tayong doon, wag tayong matatakot dahil yung autoridad na sinasabi kanina, nasa atin bilang anak ng Diyos. Ano man na maganap doon sa tao na yun, may faith tayo na kung ano man ang nangyari, ang Diyos ang magpapagaling doon. Amen. At dito pa naman tayo sa susunod. Bulag, yung kanina, bulag na nakakita. Ngayon, mga sinasapian ng masamang espiritu. Yan. Matthew chapter 8, verse 16, nakasalut po dyan. Nang magtakip silim na
magtakip silim na, maraming mga sinasapian ng demonyo ang dinala kay Jesus at isang salita lamang ay pinalayas niya ng masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may sakit. Ito pa yan, paano kaya to, no? Kasi kahirap niyan, yung masamang espiritu talagang pagaya ng ginawa natin na magpalayas, pagalingin yung may sakit. Kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, mahirap yan eh. Babalikan tayo yan eh. Yung ganyan. Nangyari na rin sir, kahit nung nakarang AGR sa amin sa Pilipinas, nung sa kabilang church kami. Talaga katapos ng AGR, hindi mapalayas yung yung babae na lakas eh. Yung sa AGR sa Pilipinas, hindi mapalayas. At pagka gano'n na pinapanalangin, magdadoubt ba tayo na parang hindi yata totoo yung prayer na panalangin, di ba? Kasi ayaw lumayas yung masamang espiritu doon sa babae, di ba? Ngunit wag tayong matakot doon kasi ang natin, ipanalangin base sa faith natin. Kasi makaka-encounter na yun, lalo sa probinsya, kung sa man lugar. Maka-encounter natin, may sinasapian. Huwag tayo magugulat na Kristiyano pala ako pala dapat pumunta doon, manalangin, di ba? Huwag tayo magugulat yan dahil nandun yung autoridad sa atin. Ibinibuild yung ating puso bilang anak ng Diyos na maka-encounter tayo ng ganyan, pwede natin pagalingin, ipanalangin. At base rin sa faith natin na meron tayo, sabi kahit kabutin ng buto ng mustasa, sabi ko meron tayo. Yung bundok kaya natin ilipat eh. Sa literal na talinghaga na sinasabi ng Diyos. Ngunit sa pagpapalayas ng demonyo, lalayas yan. Kasi babalikan tayo yan. Marami minsan ginamit nila yan, mga lingkod ng Diyos na sabi, binabalikan sila pag hindi talaga yung faith nila. Sabi niya, kilala kita di ba? Pag dati kang lasinggero, di ba? Mahirap, nangyari na rin kasi yan eh. Paano mapapalayas kung mismo yung espiritu? Kasi kilala tayo ng masamang espiritu na yan, kahit sabihin natin na napalayasin natin yung masamang espiritu sa loob. Kilala tayo niyan eh. Alam niya ang buhay natin kung meron din tayong masamang espiritu sa loob. At kaya lagi tayong mag-dig. At yung faith natin ay lagi natin i-connect sa Panginoong Hesus. Pag nangyari yan, panalangin natin, lalayas yan kasi nangyari na yan. Kung hindi man, sabing ganun, sa pamamagitan ng pag-aayuno, sa ibang verse makita natin na pag-aayuno at pananalangin, mapapalayas yun. Pag nakikita, yan. Amen. Ano naman po yung sunod? Sabi dyan, yung paralitiko na nakalakad. Ito pa yung isa sa natin. Ngayon, sa Matthew chapter 9 verse 6. Ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. Kaya sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. Amen. Mare, yung paralitiko, di natin alam yung buhay dati niya kung talagang yung buhay niya. Ngunit nung nakita siya ng Diyos, kasi yung senaryo na yan may mga pariseo na nakikipag sa kanya na anong karapatan mo magpalayas yan. Kung babasahin niyo, didig niya, karapatan anak ng tao, no? Yung Panginoong Hesus, samantalang tao lang siya, paano siya magpapatawad ng mga kasalanan, ganyan, papagaling. Ngunit nangyari na yan dahil yung mismong verse na yan nakalagay, yung paralitiko, sa paralitiko talagang bata pa siya, talagang hindi na siya nakahiga na lang siya, ganun. Ngunit sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, nakalakad siya. Ngunit kung ating iisipin sa siyensya, paano kaya mangyayari yan, no? Hindi natin kayang arukin ang ating pag-iisip kung paano nangyari yun. Alam natin ang Diyos lang nakakaalam nun. Ngunit nangyayari, nakakalakad. Hindi man lang binigyan ng gamot. Dahil sa panahon na walang gamot Salita lang ng Diyos, gumagaling na dito sa atin sa siyensya, pag sasabihin ng doktor, pag hindi ka uminom ng gamot, di ka gagaling. Di ba? Ganun Hindi mo inimento, nasira na yung bituka mo, kainom ng gamot, minsan hirap ka pang gumaling. Ngunit dyan, salita lang ng Diyos, walang gamot-gamot, gumagaling na. Mangyayari din sa atin yun kapag nandun yung faith natin. Kahit walang gamot, gagaling yan. Basta nandun yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Laging pinapaalala sa atin, kung mangyayari yan, makaka-encounter, huwag tayong magiging busba. I-humble natin sarili na nagaganap dahil sa Panginoong Hesus. Minsan, mababalitaan, nakapagpagaling. Kaya minsan dumarating ang time, makikita natin,
pila-pila sila doon, makita kung sa, lalo sa social media, marami nagpapagaling nandun. Minsan sila na mismo yung itataas, hindi na ang Diyos. Gumagaling nga, ngunit dumarating time na sarili na nang natataas. Kaya kung mangyayari sa atin yan, huwag ang sarili natin, kundi ang Panginoong Hesus, lagi ang ano natin, na maitaas. Kasi yun po laging tinuturo sa atin. Ito naman po yung isa, yung patay na binuhay. Ito, mas lalo na ito, di ba? mas maano to, sabi sa chapter 12, Matthew chapter 12, verse 13, ang salita ng Diyos. Pagkatapos sinabi ni Jesus, lalaking parisado ang kamay. Ito pa, nag-ano ng ano. Sa kabila. Yan, sa patay na binuhay. Amen. Diyan sa Matthew. Chapter 9, verse 32 to 33, sabi niya, habang paalis na sila, may dinala kay Jesus na isang lalaking hindi makapagsalita dahil sinasapian ng demonyo. Pinalayas niya ang demonyo at nakapagsalita. Parang alam natin yung mali yata yung mga verses na ano. Uh, 23. Tama naman, tama. Dito muna tayo sa PP na sa susunod sa kabila naman. PP na nakapagsalita, yung supporting verse na nalaktawan eh. Diyan tayo sa PP na nakapagsalita. Sa chapter 9 verse, yung kasunod po niya na verse sa kabila. Chapter 9 verse 32 hanggang 33. Sabi niya, habang paalis na sila, may dinala sila kay Jesus na isang lalaking hindi makapagsalita dahil sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi ng mga amang tao at sinabi, walang nangyaring ganito sa Israel. Amen. Doon tayo sa kabila mamaya. Ito naman tayo sa pipi. Excited lang. Sabi lang, paano kaya yan gagaling, no? Yung pipi na yan. Paano kaya yan, no? Kung bata pa lang, pipi na, hindi na makapagsalita, parang nautal. Pero gumaling eh. Hindi natin alam kung ano yung meron sa tao na yon. Kaya palang pagalingin. Basta nandun yung faith sa kaya makapagsalita. Kasi nangyari na, pinagaling ng Panginoong Hesus. At napakahimala niya kapag ganyan eh. Dahil yung makita natin yung pipi, pag nakausap na lang, ano lang yan eh, yung walang lalabas talagang ano eh. Minsan gagayahin pa natin eh. Para lang makonect tayo sa kanya. Ngunit hindi pala ganoon, hindi pala yung pwede palang gumaling yon. Pwede pa natin lang makaka-encounter tayo sa Pilipinas, yung kamag-anak mo nanan. Pwede palang gumaling yon. Pero parang sa isip at puso na parang ang hirap, no? Kasi kung bata pa lang pipin eh. Paano pang gagaling to, no? kaya yung kapanahonan talagang talagang yung mga Pariseo gigil na gigil sa Panginoong Hesus dahil hindi nila kayang gawin yun, panay lang sila salita, yung tagapagturo sila ng mga book, mga Old Testament na book. Ngunit wala naman silang kakapangyarihan na makapagpagaling. Ngunit ang Panginoong Hesus, salita lang nakapagpapagaling, doon inis na inis ang mga Pariseo, kaya mga panahon, pinagplanuhan na patayin ng Panginoong Hesus eh. Pagkapat nakasulat na yun, na talagang mamamatay ang Panginoong Hesus. Sabing ganon. Kaya, sa ngayon, mga encounter tayo niyan, panalangin natin. Pwede natin kung anong pamamaraan na ibibigay sa atin ng Diyos, kung kailangan natin hipuin, kasi minsan, yung inihipo lang ng Diyos ng kamay eh. Hindi man natin sinabing gagayahin natin, duplicate, hindi yung ganon. Ibig sabihin, kung ano yung deal, kung ano yung ng Holy Spirit sa atin, yun ang natin, kung panalangin lang natin, lay hands natin, ganon. Kung ano yung kung nandun yung faith natin, kung wala, gayahin lang natin yan. Pag nakita ng pipi, minsan gagayahin pa natin. Minsan tatawa-tawanan pa ng ibang mga tao. Luloko-lokohin pa, di ba? Kasi naalala ko, may pipi dun sa namin, taga ng basura eh. Ngayon, pwede pa lang panalangin. Bagamat, kahit hindi siya Christian, kasi nangyayari niya kahit hindi Kristiyano yung gumagaling eh.
Dahil sa pagpapagaling na yan, makita natin, basta ang may faith yung nananalangin sa Panginoong Hesus. Kasi nangyari na yan eh. Mangyayari. Ngayon, ang problema doon, pag gumaling siya, kung sino yung pasasalamatan niya, yun ang risk rin. Kaya kung pagpapagaling niya, dapat siya rin yung nagsasabi na magpanalangin eh. Kasi kung papanalangin mo, hindi naman siya humihingi. Mamaya, gumaling yan. Baka mamaya habang lumalaklak ng kung anong alak yan, tapos bilang gumaling, kung ano man, ay gumaling ako dahil sa alak na ito, uminom lang ako, di ba? Magmamali siya ng ng concept dun sa pagpapagaling. Kaya kung maaari kung siya mismo yung humingi ng kagalingan, panalangin natin para yun. Kasi magkakaroon ng mali. Minsan baka mamaya si Satanas pa mapasalamatan niya, di ba? Kasi sa dalawa lang tao sa Biblia, kundi sa Diyos, Satanas. Kung ang isa, pinalangin mo, hindi nakakakilala sa Diyos, kung hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon, iba ang pasasalamatan niya. Pasalamatan mo ng Diyos, pero hindi bukal dun sa, yung salagang tunay na pinagmulan ng kanyang puso. Kasi kung ano laman ng ating puso, yun ang lalabas sa ating bibig. Kung wala ang Panginoon sa ating puso, iba ang lalabas. Mapapasalamat natin. Ay, baka matuwa pa yung Kasi nangyayari mga albularyo sa atin, mga alam na, espiritista kung di ba? Minsan nakapagpapagaling sila. Pero hindi Panginoong Hesus yung nila pag gumaling sila eh. Diba? Hingi sila ng tulong na pagalingin. Kung ano na pang dahon-dahon yung nila eh. Diba? Minsan gumagaling talaga eh. Pero pag galing nila, mali yung pasalamatan ng albularyo pinasasalamatan nila kung sino-sino. Pero ang tinuturo sa atin, bilang faith natin sa Panginoon, ang Panginoong Hesus yung natin. Kaya kung magpapagaling tayo, pag humingi ng kagalingan, Panginoong Hesus ang para hindi sila maano sa pagpapagaling. Amen. Sa susunod naman po tayo. At ang daming verse niya. Sa kabila naman pala yan. Lumagpas. Kaya gamitin ito praise yan. Matthew, yan na po yung yung patay na binuhay. Matthew chapter 9, verse 23 to 24. Sabi, nang dumating na si Jesus sa bahay ng namumuno sa sinagoga, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing at mga maraming taong nagkakagulo. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Yung tagpo na yan, susunod na verse na, makita natin na gumaling yung bata na yan, na nabuhay yan. Ngunit sa kanila, patay na. At sa kabilang mga book, nakita natin na, alam natin si Lazaro, hindi na tayo pamilya doon. Talagang yun, isa yun sa patuto na ilang araw nang yun, at talagang nangangamoy na nga yung bangkay na napagaling. Ito naman, itong pinagaling sa amin ng Diyos, natutulog na. Pero yan, patay na yan eh. Kaya, isa yan sa mangyayari kaya sa atin yun. kapag may nakayong tatay, patay na ng 2 araw. Kasi yan, patay na yan eh. Pero sa Panginoon, natutulog lang eh. Eh kung kaya natin, makakausapin natin yung pamilya. Eh yung, hindi na makakapag ng faith yun eh. Kung baga sa di ba sabi na kanina, kung hihingi ng panalangin, doon sa tao para hindi mamali ang address, eto patay na to, paano pang Sino pa pasasalamatan nito sa kailang mabuhay? Ito, pag sasabihin, multo ang sasabihin nito, pag nabuhay ito, talagang, ang hirap talaga. Pero sa kapanahonan nila, walang doktor dyan eh, yung hindi mo nadadali ng kung saan lugar yan eh. Instant yun eh. Kung saan nakahiga yun, yung na yan, doon na siya mismo gagaling. Hindi mo na bubuhatin kung saan mo padadalin. Katulad kasi kung saan minsan may kung saan ospital eh. Ay, tinanggahan ng ibang ospital kasi wala siyang check-up doon eh. Kumbaga wala siyang line-up ng check-up doon. Ay, walang check-up, di namin kilala to. Lahat yung mga anak, ganyan. Pag hindi doon ka dadalhin sa kabila, pagpapasapasahan ka eh. Diba? Kasi hindi nila alam yung history mo, kung ano nangyari, kung ano ka ba. Eh diyan, wala. Kung ano yung history, pag sinabi ng Diyos na gagaling na eh. Kung sa atin naman, gagamitin tayo ng Diyos na patay na at ngayon kasi iniimbalsa mo na eh. Parang hirap na talaga, no?
Kung, kung wala na naman loob eh. Paano pa kayong gaganto? Ang hirap, di ba? Pero yung, ang ibinibuild po sa atin yan, yung faith natin sa Panginoong Hesus. Alam naman natin na hindi lahat ng ating ipinapanalangin talagang gagaling. Kasi ang Diyos ang nakakakita nun eh. Gagamitin lang tayo, ipanalangin nyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Minsan darating talaga yung ano eh, time na, alam ba, pupunta tayo sa isang lugar. Kasi mangyayari kung nandun na yung upgrade ng ano natin, nandun na sa paglilingkod, tuloy-tuloy, makababalitaan tao. Di ba Kristiyano ka, born again ka? O di ba, makakita. Pag nakitaan ka talaga ng born again, tapos tatawagin ka, panalangin mo naman to para gumaling, no? Eh, mapunta tayo sa probinsya, pinalangin natin. Siyempre, agaw buhay, gumaling. Eh, lalong namatay, di ba? Ang hirap. Talagang, baka sisihin ka pa ng kamag-anak, sabihin, ikaw pa sisihin, ginalaw mo lang yan, kung ano nung pinagsasabi mo lang dyan, namatay na yan, di ba? Kasi kung walang mga unbeliever nga, ang hirap talaga ng ano. Kaya ngunit dito sa Diyos, walang imposible kasi walang mahirap sa Kanya. Lahat ginawa niya, gumaling siya. Kaya ito, tinuturuan tayo na walang mahirap sa atin kung nandun yung faith natin sa Panginoon. Gagaling. Ano kaya, try natin sa mga hospital, no? Pero hindi yan eh. Ang inaano dito yung kung ano yung pagkilos sa puso natin. Hindi tayo basta pupunta sa isang labanan na walang sinasabi ang ano. Mapapagod lang tayo, manghihina. Pag sinabi ng Diyos sa puso natin, yun, yung pagkilos ng doon tayo kikilos. Kasi alam naman natin, kahit magpagod tayo na magpagod, pag wala yung utos ng Diyos, hindi magaganap eh. Kahit ialay pa natin yung sunugin pa natin na ating sarili para lang sa hindi magaganap eh. Kung wala yung utos ng Diyos na yun ang susundin natin. Pag natin na inutusan tayo ng Diyos na pumunta doon, pagaling. Amen. Kaya minsan nung Pastor Alfred nasa Ramaria kami, meron kami na-encounter eh. Sabi, bakit hindi nyo hayuan yung mga nakakulong, yung mga ba't dito kayo sa naghahanap lang kayo ng member eh, di ba? Parang ang hirap maka-encounter ka mga siyempre manghihina ka. Bakit nga naman hindi kami sa kulungan di ba? Eh hindi yun ang ng Diyos sa atin eh, ang ibinil sa atin eh. Kasi nandun tayo sa maghayo, doon tayo dinadala eh. Eh hindi tayo dinadala doon eh. Kung doon tayo dali ng Diyos, praise God, doon tayo sa kulungan maghayo. Kasi yun ang eh. Pero hindi yun ang doon tayo sa Ramenea, doon sa saan tayo dinadala eh. At kahit powerful naman, kahit pa paano, nandun yung faith natin, nakakakuha tayo ng mga pinagkatiwala ng Diyos, binibigay sa atin para makakilala sa Diyos. Yun, praise God. Kasi maraming gagamitin ng Diyos, iba-iba. Meron gagamitin niya sa mga lugar kung saan niya padadali. Ngayon, kung saan tayo papadala ng Diyos para magpagaling, doon tayo pupunta. Huwag tayo maging sa tulad ni Jonas, kasi si Jonas sa kabila pumunta eh. Hindi ganoon. Kung doon ka pa napupunta, magpagaling, doon ka magpapagaling. Amen. Sabi po, sa kapanahonan po ng Panginoong Hesus sa Book of Matthew, kahit na nakita nila nagpapagaling Panginoong Hesus, hindi pa rin sila naniniwala ang Pariseo, yung mga kapanahonan nila. Kahit na sabihin na natin, marami ng himala, ang Pariseo, kahit na sabihin natin ang tao to see is to believe eh, nakikita nila eh, dapat bibilib na sila eh. Pero wala pa rin eh, ng kapanahonan nila eh. Ang Pariseo talagang nag-iisip pa rin eh kung paano nila ito-twist yung mga ginagawa ng Panginoong Hesus eh. Nagdadala pa nga sila ng mga para hulihin kung ano yung meron ng karunungan ng Panginoong Hesus eh. Para madakip ba nila. Pero wala silang nagawa eh. Sabi gano'n. Sabi naman, paano na yung tinuturo ka? Paano naman kung kapanahonan ngayon? Paano naman din masasabi na tayo makapagpagaling? Sabi gano'n. Sa kapanahonan man na yan. Alam mo, kung tayo naman nakapagpagaling, paano naman siyempre ang reaksyon ng iba, di ba? Hindi rin, parang mahirap din paniwalaan na nakapagpagaling yun, hindi nga nag-aral ng medisina yun eh. Paano nakapagpagaling yun, nanalangin lang? Marami rin hindi maniniwala, ngunit wag nating intindihin yung mga naniniwala, kundi intindihin natin yung inuutos sa atin ng Diyos kung paano natin gagampanan yung pinagagawa niya sa atin. Kasi kung yung ministry natin pagpapagaling, hindi na natin yun. Kasi mismo ang Panginoong Hesus, ayaw nilang paniwalaan sa panahon na yun eh. Tayo pa na limitado lang yung kakayahan. Siyempre, umaasa lang tayo sa Panginoong Hesus kung ano yung pagagawa niya sa atin. Mas maraming maglilibak sa atin.
Diba? Sabi nung, nakasulat naman na yan, sabi niya, huwag niyo intindihin yung mga yan. Yung mga, ang importante, nandun yung paano tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Ng Diyos sa langit. Amen. Sabi sa Matthew, chapter 12, verse 22 hanggang 24. Konti na lang to. Bibilisan na lang natin para konting verse na lang to. Okay. May dinala ang mga tao kay Jesus sa isang na isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling niya siya ni Jesus, kaya siya nakakita at nakapagsalita ng mga ang lahat ng sinabi. Ito na nga kaya ang anak ni David, ngunit nang marinig ito ng Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng mga demonyo ang nagbigay sa kanyang kapangyarihan magpalayas ng mga masamang espiritu. Yan po yung sinasabi kanina na kahit nakapagpapagaling siya, yung demonyo pa rin ang iniisip nila na nakapagbigay ng kapangyarihan. Yun ang negative side sila, yung mga Pariseo na yan. Hindi nila purihin ng Diyos dahil gumagaling ang tao. Mangyayari sa atin yan kung just in case nakapagpagaling tayo. Lalo't kagalit natin yung mano sa atin. Wala namang ano yan, ba't diba? Mangyayari po yan, ngunit huwag tayo mabahala dahil kasama natin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga tao na hindi nagdududa sa Panginoong Matthew, chapter 11, 5-6, sabi gano'n, nakakita ang mga bulag at nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, ngunit muling nabubuhay ang mga patay at pinangangaral sa mga mahirap ang magandang balita, mapalad ang tao hindi nagdududa sa Panginoon. Yan na po yung kung just in case natin na tayo sa ministry, huwag tayo magduda na gagaling ba yun o hindi. Huwag tayo magduda sa Panginoong Hesus dahil sinabi na sa Matthew chapter 11, 5-6 na mapalad ang mga hindi nagdududa sa Panginoon. Gagaling yan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabi, kung ang Panginoong Hesus ang nagpapagaling, ang Panginoong Hesus din ang pumipili ng alagad upang magagamit sa pagpapagaling. Yan na po yung sinasabi na kung panahon ng Panginoong nagpapagaling siya rin ang pumipili sa kung sino yung gagamitin niya. Diyan sa Matthew chapter 10 verse 1, sabi, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan siya ng kapangyarihan makapagpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Ibig sabihin, siya na rin pumipili, tumawag siya ng 12 alagad. At sa susunod, utos ng Panginoon sa kanya, ano naman ang utos ng Panginoon sa mga alagad nung tinawag niya yan? Makikita po natin sa kasunod, chapter 10, verse 8. Sabi ngayon, pagalingin ninyo, ayan po yung utos, pagalingin ninyo. Pagalingin ninyo ang mga sakit, buhayin ninyo ang mga patay, pagalingin ninyo ang mga malubhang sakit sa balat, at palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyo ang mga kapangyarihan nito ng walang bayad, kaya ipinamahagi rin sa inyo ng walang bayad. Ayan po yung utos, kaya po yung gagawin po natin kapag punta na po tayo sa ministry na ganyan. Kasi may utos na po sa mga alagad niya na magpagaling, ayan, magpagaling. Kaya huwag na tayo magduda na gagaling ba to o hindi. Amen. Konting verse na lang po. Haba pala to. Kala ko. Amen. Amen po. Sa susunod na verse, sabi gano'n, tayo po bilang lingkod ng Diyos, tinawag tayo ng ilaw sa mundong ito kung ang may masakit parang yung mga may sakit ba parang sa puso nila na wala na silang pag-asa, parang mamamatay na sila. Karamihan ganoon parang hindi na nila kayang mabuhay, parang na sila, down na. Sabi ng ganoon, tayo yung ilaw na ginagamit ng Diyos para maging ilaw sa kanila kung nasa kadiliman na sila bilang lingkod ng Diyos. At susunod tayo sa utos na pagalingin sila, magkakaroon sila ng pag-asa at gagaling sila, sabi ganoon. Sa Matthew chapter 5, sabi po, kayo ang ilaw ng mundong ito.
ng mundo na hindi may kukubli, katulad ng isang lungsod na nasa tuktok ng burol, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ito ng takalan. Sa halip, nilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa harap ng bahay. Gayun din naman ang pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita ng lahat. Sa rin na po sa atin yan, huwag tayo magtatago sa bahay kung ano, pag may magpagagaling, yun ang ministry na. Nasaan niya si papagalingin to, papanalangin. Wala na, umalis. Kasi tatakot ka na wala yung faith sa iyo eh. Pero inutusan na tayo na harapin natin, pagalingin natin. Kasi tinatawag tayo eh. Yun pangungusap ng Banal na Espiritu sa atin. Kasi sa dami ng ganyan, hahanapin talaga tayo eh. Yung iba nga dinadayo pa eh. Kung saan lugar pa eh. Para pagalingin lang yung sakit. Mangyayari po sa atin yun. Hahanapin tayo. Ngunit wag, sabi niya, huwag natin pagtaguan, harapin natin. Dahil tayo yung magiging ilaw. Yung liwanag, nakikita yung liwanag sa atin, yung pag-asa, ganyan. Sinabi na kasi ng Diyos. Bilang hindi tayo, extend na lang 5 minutes, konti na lang to. 2 verse na lang po eh. Lagi po natin tatandaan, tinuturo sa atin na bagamat maraming gustong gumanap na magpagpagaling, kahit mga hindi lingkod ng Diyos gusto magpagaling, ngunit sinasabi, hindi lahat ng tumatawag ay pinakikinggan ng Diyos. Sabi, lagi po natin tatandaan na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesus ay makakaranas na makapagpagaling at makakapasok sa kaharian ng langit. Ang kailangan po natin gawin ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ng Ama natin sa langit, at hindi tayo mananalangin na gumaling ang may sakit dahil lang sa gusto natin gawin bilang pagsunod. Gagawin natin bilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Hindi natin gagawin yan dahil gusto lang natin matanyag. Yun po yung inanos yan, itinuturo po sa atin. Diyan sa Matthew, 2 verse na lang po. Sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin na sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi po ba't sa ngalan nyo nagpahayag kami ng propesiya, nagpalayas ng mga demonyo, yan na po, at gumawa ng maraming himala. Ngunit malinaw ko sasabihin sa inyo, sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Yan po yung mga gustong matanyag na nagpapagaling. Hindi natin alam kung talaga nagpapagaling dahil sa siyensa o nagpapagaling sila o dahil sa sarili nilang karunungan. Ganyan, nakapag-aaral sila. Ngunit darating ang time na ano nila yan sasabihin, parang magiging utang na loob pa ng Panginoong Hesus yung pag ginawa nila para tanggapin sila sa kaharian ng langit. Ngunit hindi po ganoon ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Gagawin mo yon dahil sa pagsunod mo sa Panginoong Hesus. Hindi mo gagawin sa sarili mo. Kaya pagharap natin sa langit, hindi natin pwedeng ibus na para itutwist na natin, Lord, nagawa na namin lahat lang, kabutihan, lahat na ginawa na namin. Ba't ayaw mo kami tanggapin sa langit? Parang ganoon. Hindi ganoon ang tinuturo. Ang tinuturo natin, yung faith natin sa Panginoong Hesus. Amen. Ito, last verse na lang po. Ang pagpapagaling sa mga may sakit sa pangalan ng Panginoong Hesus ay ating gagawin dahil sa pagsunod at tuparin ang kalooban. Para tuparin ang kalooban ng Diyos. Gagawin natin, tutuparin natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Diyan sa last verse po, ito po yung pinapahabol sa ating puso na patuloy na makapasok sa Matthew chapter 5 verse 6. Pinagpala mga taong labis na naghangad na tuparin ang kalooban ng Diyos sapagkat sila ay masisiyahan. Masisiyahan po tayo pag tinupad po natin yung tinuturo po ng Panginoong Hesus sa atin. Amen. Marami po bang natutunan? Amen. Kung meron po medyo mag-overtime po pag sobrang haba, kaya po dito na po tayo tatapos. Sabi nga noon, yan po, huwag makakalimutan, to God be the glory. Amen. Lahat po ang